Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin na ang buhay parang libro na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung nakagawa tayo ng problema, syempre, pati yung solusyon, kayang-kaya. Tayo yung mamimili kung ano yung gusto nating storya. Nasa atin din kung gusto natin na ang ending malungkot o masaya. Ang Lucifer Effect ay isang terminong pinasikat ng psychologist na si Philip Zimbardo. Nilalarawan nito kung paanong ang isang karaniwang taong may mabuting puso ay maaaring mag-transform sa isang individual na may kakayahan na maging walang awa, manipulatibo o kahit na maging mapanira sa ilalim ng ilang mga kondisyon. Bagamat ang mga taong introvert ay madalas na nakikita bilang reserve, introspective at sobrang empathetic, hindi sila immune sa Lucifer Effect. Sa katunayan, kapag ang isang introvert ay nagpalit mula sa pagiging mabait at pasensyoso tungo sa pagiging cold, walang awa o kahit mapaghiganti, maaari itong maging mas nakakagulat dahil walang sino man ang nag-expect nito. Ngunit bakit nga ba ito nangyayari? Anong mga pangyayari ang nagtutulak sa mga mabubuting introvert sa kanilang limitasyon? Tuklasin natin kung paano at bakit ang mga taong introvert na kadalasang nami-misunderstood ngunit malalim ang moral ay maaaring maging sarili nilang pinakamasamang bangungot. Narito ang mga dahilan kung paano nahuhulog sa kadiliman ang isang mabuting introvert. Number 1. Silent accumulation of pain. Ang mga taong introvert ay madalang na nagrereklamo o nagwawala kaagad. Hindi tulad ng mga extrovert na personalidad na maaaring magpahayag ng pagkadismaya ng lantaran at agad-agad. Ang mga introvert ay may posibilidad na i-internalize ang kanilang mga emosyon. Tinitiis nila ang mga panloloko, kawalang galang at pagmamaltrato sa loob ng mahabang panahon. Hanggang isang araw, naabot na nila ang kanilang breaking point. Ito ay dahil pinipigilan nila ang mga emosyon sa paniniwalang kakayanin nila ang sakit na mag-isa. Iniiwasan nila ang hindi kinakailangang mga salungatan na nagpapahintulot sa mga toxic na tao na itulak ang kanilang mga limitasyon. At sila ay nag-a-absorb ng higit pa sa kaya nila. Iniisip na ang pasensya ay napakahalaga hanggang sa maubos ang pasensya na yon. Kapag nag-snap na sila at nagbago, hindi ito isang impulsive na reaksyon. Ito ay isang pagsabog ng lahat ng bagay na pinigilan nila sa loob ng mahabang panahon. Nagiging unrecognizable sila, hindi dahil nag-e-enjoy sila sa pagiging malupit, kundi dahil napilitan silang pumasok sa isang survival state, kung saan hindi na gumagana ang pagiging mabuti. Halimbawa, ang isang mabait na